Hello sa mga nanonood ngayon ng vlog namin. Today, naandito kami sa bahay ni Rizal together with my groupmates, Charles Garcia and Kyle Chavez. At ako naman, si Marcos Tayas. So, without further ado, tutur namin kayo sa bahay ni Rizal or also known as Rizal Shrine. Sino nga ba si Rizal at ano ang kaugnayan niya sa buhay namin bilang multimedia arts student? Si Rizal ay hindi lang magaling sa pagsusulat, pagturo at pag-influensya sa mga tao, kundi isa siyang talentadong Filipino na nakakagawa din ng mga mararaming bagay bukod sa mga nabanggit. Nakakatulong ang storya ni Rizal sa amin bilang multimedia arts student kasi nagbibigay lakas ng loob para sa amin at maging bukas ang isip para sa mas maraming ideya na mabibigay sa amin kamay at talento. So, si Rizal ay isang visual artist rin, kagaya namin, kaya nakakatulong ang mga experience niya to keep us moving forward kung baga. With all that being said, tara itutur na namin talaga kayo sa loob ng bahay ni Rizal. So, ito po yung mismong family tree o talangkanan ng pamilya ni Rizal. Sobrang dami po nila. Dito po sa loob ni bahay ni Rizal, meron po tayong transcript of Rizal's existing baptismal record and yung translation po of baptismal record. Ayan po siya. Dito sa pagpasok mo sa bahay ni Rizal, makikita mo din yung mga family tree and yung mga litrato nila. At ito may mga provided books na pwede nyo tignan and information about sa mga pamilya ni Rizal, kung sino-sino sila. Pag nagsulat ako para si Rizal. Ngayon, umakyat na kami nila Charles, pati nila Kyle. And pag akyat mo, makikita mo kagad yung family dining room. And provided naman yung description ng family dining room nila. And you can pause the video if you want since I cannot really explain it to you much. From here, ito yung bintana, may matatanaw natin. Little Rizal. Dito sa Rizal Shrine, may mga parte ng mga historical events na nagawa ni Rizal. Katulad ng mga ito, ayan, may life-size statue ni Rizal mismo. Si Marcelo yung isa eh. Ayan, yung naka-mustache. Pangalan na ginamit ni Rizal. I. Jacinto Madude noong lahat. Kabisa Dimasalang Pilipino. Ito yung namin matur lahat ng bahay ni Rizal. Nagsimula kami mag-interview ng dalawang tao tungkol sa bakit importante pag-usapan o i-discuss ang buhay ni Rizal. Sa akin, lahat ng values na itinuro ng nanay ni Rizal ng panahon niya, na pag-aralan ko din ng high school hanggang college, inano ko yun, dapat i-retain, i-maintain, para din ituro dun sa mga susunod generations. Kasi as a mga kabataan, iba, wala na yung mga tawag doon, values. Dapat po ba pag-aralan sa school ng buhay na Rizal? Bakit? Ano tulong ng kaalaman sa pag-Rizal sa buhay niya po kayo? Yung unang question, dapat pag-aralan yung buhay ni Rizal. Dapat pag-aralan yung buhay ni Rizal kasi para malaman natin kung paano nakaplan yung aming kalayaan, kalayaan sa mga Kastila at paano niya na-influensya yung mga Pilipino ng araw upang pag-aklas natin sa mga Kastila. Ito yung second question naman, yung kaalaman kay Rizal. So, bali dito ako nagtatrabaho sa University Rizal. Ako yung kurator dito, ako yung namamahala ng pamamahay ni Rizal, and then yung lahat na makikita nyo dito. So pag may mga bisita, siyempre kailangan natin silang i-tour sa loob upang malaman nila yung buhay at gawa ni Rizal, yung mga pasakit niya noong araw, kung paano niya tinulungan yung mga Pilipino noong araw. So kailangan ko sa trabaho yung kaalaman ko kay Rizal. Dito nagtatapos ang pagbisita namin sa
Rizal Shrine. I do hope na nag-enjoy kayo sa aming short vlog since di naman ganun kahaba ang vlog na ito. So, I do hope may natutunan din kayo na kahit maliit na bagay at madadala sa inyong buhay. So, see you guys on the future videos with us together. Bye-bye!